Ang pagbalik ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Naniniwala po ba kayo mga kapatid na ang pagbalik ng Panginoong Hesukristo ay paparating na? Kung nakikita nyo at napapansin nyo sa mga religious group, marami silang sinasabi na in time or end of the world or rapture, yung mga ganun. Kung nakikinig po kayo sa mga audio, Bible, or sa mga preaching, ito din sila sa Biblia nagbabase na talagang ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay paparating na talaga sa mundo. Kasi ang pinagbabasihan natin yung propesiya na nakasulat sa Biblia, kagaya na lang ng mga lindol, giyera, mga kamatay. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, ito na yung maraming mga tao na namamatay dahil sa virus na kumakalat dito sa ating mundo. Bansa, kundi halos sa karating na ang virus. So, yun po ang pinagbabasihan natin na ang propesiya na nakasulat sa Biblia ay naging totoo. Gaya ng una, nung panahon pa ni Noe, ay nagbibigay na rin si Noe ng mga babala sa mga tao na kailangan na nilang maghanda or kailangan nilang maniwala sa mga sinasabi ni Noe na paparating ang panahon na mundo ay mawawala dahil ayun, maraming mga kasalanan ng mga tao, hindi tumitigil sa kanilang mga ginagawa, hindi nagbabago sa kanilang mga sarili, pinagpatuloy pa rin nila yung kanilang mga gawain, yung kanilang mga kasamaan, hindi sila nagsisisi. So, yun po yung panahon ni Noe noon. At sa ngayon, ng panahon din ngayon, na pagbalik ng Panginoong Hesukristo, kasi nakasaan naman talaga sa Bible, na babalik talaga siya. Nung umakyat siya sa langit, sinasabi niya sa kanyang mga apostolis na darating siya. At ang mga sinasabi niya ay mayroon pang mga makikita natin or mararanasan ng mga tao sa mundo bago pa dumating ang time na bumalik siya dito sa ating mundo. Kaya nagbibigay ng mga babala kung nakikita, kung nababasa natin sa Biblia, kung nagbabasa po tayo ng Biblia kahit hindi madalas, kakasulat talaga dito at nangyayari yung mga sinasabi sa Biblia, kagaya na lang ng mga lindol, yung mga gera, yung mga tagutom, sinasabi ng tatay ko noon, wala na talaga daw mga nagbibinta ng bigas at yung kinakain nila is hindi na bigas, wala nang nagbibinta ng bigas, ang na lang, yung mga tahop na lang ang nakakain ng mga tao noon, yun na lang ang nabibinta at naglilinya-linya pa sila, kailangan pa nilang maglinya para makabili sila ng tahop. Tapos sobrang tagutom nung panahon na yon at marami na rin yung bansa ng Pilipinas ay naglalaban-laban yung iba't ibang mga lungsod, iba't ibang city ng Pilipinas, naglalaban-laban. Yung isang bansa ay naglalaban-laban. Tapos sa ibang bansa naman, kagaya naman ng Israel, kagaya naman ng ibang bansa na naririnig natin na meron talaga silang mga gera. So yan ang nagpapahiwati or ibig sabihin na nangyayari na yung mga panahon na sinasabi ng Panginoon dito sa Bible na mangyayari muna ang panahon na yon or makikita muna ng mga tao ang panahon na yon bago pa siya dumating, bago pa siya bumalik sa mundo. So ngayon, meron na tayong mga babala, meron na tayong nakikita mga babala kung paano po tayo maghanda. At ano po ba ang mga paghanda na kailangan natin gawin para po tayo ay makapaghanda sa pagbalik ng ating Panginoon. Hindi po tayo kailangan na mag-imbak ng mga tubig, mag-imbak ng mga pagkain, mag-iipon ng ating mga pira, mag-iipon ng ating mga damit, o kung ano man yung paghahanda natin. Ang kailangan lang talaga natin ipahanda is yung ating sarili, na kailangan talaga natin ihanda yung ating sarili, baguhin natin kung ano man yung mga ugali natin noon, kung ano man yung ginagawa natin noon. Kailangan na nating baguhin. Kung tayo man ay nagsasamba ng mga Diyos-Diyusan, ay iwasan na natin yan kasi yan po ang kinapupuutan ng Panginoon. Hindi po siya natutuwa sa mga ganyan. At nakikita ko rin sa video, meron ako napanood na video na meron na palang mga simbahan dito sa buong mundo, 10 simbahan na hindi talaga sila naniniwala na may Diyos. At saka ang ginagawa nila is meron silang sinasamba, gaya na lang nung singer na si Beyonce, meron na daw siyang simbahan, mayroon daw mga spaghetti, at saka yung kagaya na lang ng mga aso, mayroon silang mga simbahan, yung mga Riwana, mayroon silang simbahan. Hindi sila naniniwala na may Diyos, hindi sila naniniwala na ang sanlibutan or ang langit at ang lupa, ang may-ari ay ang Panginoong Diyos. So yan po ang kinagagalit or kinapupuutan ng Panginoon sa mga tao, kasi nag-iidolo sila ng iba, hindi nila iniisip, wala silang pakialam na ang mundo or ang langit at ang lupa ay ang Panginoon ang may-ari. Hindi, yun ang mga tao na kinapupuutan ng Diyos, at yung mga nagpapatuloy pa rin sa kanilang mga gawain, yung hindi pa rin sila nagbabago ng kanilang sarili, makikita makikita talaga natin yan sa mga sarili natin, mga kapatid, bago sa sarili natin. Kung meron po bang pagbabago ngayon, nung nakaraan, i-compare po talaga natin yan kung alin po ba ang nabago sa atin, yung mga ugali natin, yung mga kinikilos natin, yung mga iniisip natin. So dyan po natin makikita sa sarili natin na meron na talaga tayong pagbabago sa sarili natin. So tayo po ang nakakaalam
na meron ng pagbabago at hindi po talaga natin yan magagawa kung hindi tayo humihingi ng tulong sa Panginoon at araw-araw natin yung hihingin sa araw-araw nating pagdadasal. Yan, bago po natin gawin ang mga bagay na yan, mahingi muna tayo ng permission or ng basbas ng Panginoon. Kasi talagang kahit ano pong gawin natin, kahit ako, kahit anong gawin ko, kung hindi ko talaga hinihingi sa Panginoon, hindi talaga niya ibibigay sa atin. Kasi kailangan muna nating humingi, kagaya na lang ng sinasabi sa Jeremias 33 versikulo 3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo mangangalaman. Ang kagandahang loob ng Panginoong Diyos sa atin, na kapag tumawag po tayo sa Kanya, hindi po tayo niya bibiguin. Andyan po siya palagi sa atin. Tayo lang po yung hinihintay ng Panginoon natin. Kasi nakahanda talaga palagi ang Panginoon na ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Kaya kailangan po natin siyang isa puso, o kung hindi po natin talaga kagawian na hihingi tayo sa Kanya ng pasalamat sa araw-araw nating mga ginagawa. Susubukan na natin kasi naparito na siya Paparito na siya. Marami ng mga ebidensya na andito sandali na lang. Nakikita na ng mga sumusunod sa Kanya, yung sumasampalataya sa Kanya. Ayun, so sana makasama tayo. Kasi yun ang inaasam-asam ng mga mananampalataya, na makita talaga ang pagdating ng Panginoon. Hindi natatakot yung mga mananampalataya sa pagdating ng Panginoon. Pero yung mga hindi nananampalataya, sila yung natatakot kasi takot sila na iwanan yung kanilang mga ari-arian sa buhay. Narito ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit, na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo malalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Kaya nga kayo'y nagsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, sila'y pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at tumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nagsisingagbili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapot ng araw na umalis na sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Sana nagustuhan nyo ang video na ito at sa muli nating pagkikita sa susunod ko na mga video. Maraming salamat sa inyong panonood.